Hi ma'am, napanood ko po yung mga video mo sa TikTok and Facebook about po sa pag-compute ng maternity benefits. Ma'am, pahelp naman po ako. Ang EDD ko po is December 27 base po sa ultrasound. Nag-resign po ako ng April 2025. Nag-try po ako maghulog ng May 2025 pero 750 lang po. Kasi hindi ko pa po talaga alam na kailangan po malaki ang ihulog. Tapos na-late na din po ako sa June. Pero simula po last year po may hulog ako. Sana po ay masagot po ma'am kung pasok pa ba ako sa maternity benefits po. Salamat po, God bless. 2024 July, August, September, October, November, December, 2025 January, February, March, April, May. Hi Beb! For today's video sasagutin natin yung message ni Beb Ira. Beb, kung ang EDD mo ay December 2025 at para malaman kung ikaw ay qualified sa maternity benefits, i-exclude natin ang semester of contingency mo na mula July 2025 to December 2025. Hindi po ito kasali sa computation ng maternity benefits. Now, ang magiging qualifying months mo po ay mula July 2024 to June 2025. Diyan po magsiselect ng at least 3 to 6 highest monthly salary credits at syempre dapat may hulog ka sa nasabing qualifying period para makompute ang maternity benefits mo. Nabanggit mo na may hulog ka sa mga months na ito. Yes, Beb, qualified ka po sa maternity benefits. At ito naman po yung magiging monthly salary credit or MSC base sa contributions mo. Next, magsiselect lang po ang SSS ng at least 3 to 6 highest MSC gaya nito. Then, i-add ang 6 highest MSC within 12-month period bago ang semester ng iyong panganganak for the total of 99,000. Hindi po ito yung amount na makiklaim mo. Next, para makuha ang average daily salary credit or ADSC, i-divide natin ito sa 180 days. So, ito po yung magiging ADSC mo. Next, I assume na normal or cesarean delivery ka. I-multiply natin ang ADSC mo sa 105 days. Then, ang magiging estimated maternity benefit mo po ay 57,750. Ito po yung posibleng makuha mo sa SSS after mong manganak. Sana ay nasagot ko ang iyong katanungan. Thank you and God bless. Follow for more.